deepest fear. You make the broken heart rejoice. In you we find our voice. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Chains are broken in your name. In you we are never the same. Your power flows like mighty streams, fulfilling all our dreams. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Your name is power, life, and peace. By your word our fears release. You are the hope that fills our soul. In you we find our goal. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Darkness fades when you are near. Your light breaks through our deepest fear. You make the broken heart rejoice. In you we find our voice. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Chains are broken in your name. In you we are never the same. Your power flows like mighty streams, fulfilling all our dreams. We lift you high above the skies. With every breath. Hello and welcome sa Russia TV mga kapatid, at meron tayong debate ngayon September 17, Wednesday, alas 2:27 dito sa Pilipinas mga kapatid. At ang topic na pag-uusapan ay patutunayan ng ating affirmative na ang pamamaraan
ng pangingili ng Sabat ng mga Adventist ay tunay at ayon sa itinuturo ng Biblia. So affirmative natin si Brother Denmar Santiago ng SDA. Negative naman si Jerry sa Judaism, pero mamaya mas ipapaliwanag pa niya yung talagang group. Dito din tayo mga kapatid sa ating setup ng debate. Yung standard naman to 10-7-5 at yung ating rules hindi naman sila bago sa atin. So rule number 1, yung limit sa pagsagot 20 seconds. Rule number 2, yung close-ended or categorical question. Dapat yun yung unang lalabas sa bibig nyo. Rule number 3, yung 10 seconds explanation natin kung wala kayong maisagot or hindi kayo makapili sa sagot. 10 seconds yan. Rule number 4, sagutin ang tanong na naaayon sa tanong. Rule number 5, limit sa first stance. So doon lang kayo magtanong sa inilatag, at kung sinasabi niya na hindi ko pa nilatag yan, automatic next question. Rule number 6, parusa sa dalawang warning galing sa akin, -1 minute yan. Rule number 7, isang objection, isang clarification, at no objection during final conclusion. Rule number 8, no insult about physical appearance, pagmumura mga kapatid, hindi din pinapayagan. Rule number 10, no challenge question. Ito yung mga tanong na kung mabasa ko or paano kung mabasa ko. Rule number 10, para sa sensitive question, pwede kayong magtanong ng personal question or sensitive na team o paksa, pero pwede ding tanggihan ng ating mga debater. Rule number 11, disconnection time limit, 7 minutes lang yan para makabalik. Rule number 12, meron akong kapangyarihang magdakda ng bagong rules kung ito lang naman ay kinakailangan. Rule number 13, bilang tagapamagitan, ako ay nagsisilbing tagapangasiwa lamang ng debate na ito at hindi responsible sa anumang pananaw, paniniwala o pahayag ng mga debater. Mga sagot at opinyon ay pananagutan ng mismong nagsasalita. Hindi rin ako mananagot sa anumang hindi pagkakaunawaan, pagkasira ng relasyon o iba pang epekto dulot ng nilalaman ng debate. By the way mga kapatid, ako nga pala si Rasha Vista. Ako po ay isang Catholic, one of the member ng Templar of Truth, at ako yung tatayong moderator, streamer, timer sa debate ngayon. So sumasang-ayon ba ang ating affirmative sa lahat ng nabanggit? At sumasang-ayon din ba ang ating negative? Okay, that's thumbs up, yes. Before natin simulan ng ating debate, syempre gusto ko muna kayo magpakilala sa ating audience at baka pwede nyo ikwento paano ba nagsimula ang tema na ito, ano bang history nito, at syempre ano yung inaasahan ninyo sa inyong katunggali. Unahin natin ang ating affirmatibo. Pakilala ka kapatid. Isang magandang hapon po sa inyong lahat, mga minamahal kong kapatid at mga kaibigan. Muli po, ang inyong pong maliit na lingkod, Brother Denmar Santiago. Ito po yung ating ikalawa at sunod na pagkakataon na muling haharap sa debate simula nung tayo magbalik sa larangang ito. Kaya purihin ang Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat na nasa kaitaasan ng langit. At mga kapatid, ngayon ay muli nating makakaharap sa ikalimang pagkakataon. Ikalima na po mga kapatid. Sa ikalimang pagkakataon, si Brother at si Jerry, no? Yan, ng Noah Hyde. Para ho sa nagtatanong, yan ho ay sekta ng Judaism, no? So siya na napapakilala mamaya. Anyway, mga kapatid, mga kaibigan, aking hinihiling na sa debating ito ay yung kapurihan at kaluguran ng Panginoon at ang pagluluwalhati ay lahat mapunta sa ating Diyos na tunay at hindi po sa inyo pong maliit na lingkod. So, yun po, pagpalain kayo lahat ng ating Panginoon. And back to you, Brother Rasha. Siyempre yung ating tututol naman, pakilala ka kapatid. Okay, magandang hapon sa lahat sa ating mga nanonood ngayon sa live sa debate namin ni kapatid na kaibigang Dinmar ng SDA. So, tama si Brother Dinmar, pang-5 ito. Alam naman na palagi tayong challenge kasi alam naman natin na talagang talo itong mga SDA. So, joke lang yan. So, ito naman yung si kapatid na Aki, Giri na Mohide. So, tama, si kapatid na isang sikta, parang sikta ito, Judaism, pero may kaibahan ito mga kapatid. So, malalaman nyo mamaya
sa aming team, ako yung maging negative sa topic namin na ang patutunayan ni kapatid na Dinmar na ang pamamaraan ng Panginoon Sabat sa kanila ay tunay at naayon ito sa Biblia. So yan ang topic namin. Ako yung magninigit sa topic nito. Maraming salamat. Magandang hapon ulit. Salamat. Okay mga kapatid, so simulan na natin ang ating debate at kung gusto nyo yung mga ganitong content, please share yung ating live streaming. You can comment also there mga kapatid. Pwede kayo mag-comment ng @followers para marami isahan na. Hindi na kayo mag-tag mga kapatid. At makikita, mas maraming makakita ng debate na ito. So mga kapatid, simulan na natin ang ating debate. At again, ang topic ngayon ay patutunayan ng ating affirmative na ang pamamaraan ng pangingilin ng Sabat ng mga Adventist ay tunay at ayon sa itinuturo ng Biblia. Brother Denmar Santiago ng Seventh-day Adventist Church, your time start now. Ayan, muli po isa po mapagpalang hapon sa ating lahat, mga kapatid at mga kaibigan. Muli po ang inyong pong maliit na lingkod, Brother Denmar Santiago, ay pumapailang lang sa inyo sa inyong mga screen ngayong hapong ito. Kaya naman, umpisa natin mga kapatid ang pag-aaral. Refresher lang ito. Dahil alam na po natin kung paano nangingilin ng Sabat ang mga Adventist. No? Unang-una, purpose. Ano ba ang purpose ng pangingilin ng Sabat? Yung purpose po kasi kung bakit kami nangingilin ng Sabat at yung ginagawa namin sa araw ng Sabat ay nakadepende sa purpose o dahilan kung bakit namin ipinangingilin ng araw na ito. Ano ba ang kahulugan ng Sabat? Ang Sabat po mga kapatid, ito ayon po dito sa Genesis 2 at 13, 3, ganito sabi. At nang ikapitong araw ay niyari ng Diyos ang kanyang gawing ginawa. At nagpahinga ng ikapitong araw sa madlang ginawa niyang gawa. At binasbasan ng Diyos ang ikapitong araw at kanyang ipinangilin, sapagkat siyang ipinagpahinga ng Diyos sa madlang ginawang kanya nilikha. At ginawa. Yan. At ang pinangyarihan ng langit at lupa ng likhain noong araw na gawin ng Panginoong Diyos ang langit at ang lupa. Ayan. So nakita natin mga kapatid, ano ang ginawa ng Diyos sa ikapitong araw? Una, ipinagpahinga niya, binasbasan, pinagpala. So tatlo At itong araw na ito, ng araw ng Sabat, mga kapatid, ay ginawa upang maging monumento ng paglikha ng Panginoon. Ito ay palatandaan ng Panginoon ng kanyang madlang ginawa. Ayan. So, ang Sabat, ang araw ng Sabat mga kapatid, sa pamamaraan ng mga Adventist, ito po ay ginagawa sa araw ng Sabado. Ginagawa po ito sa araw ng Sabado. Sapagkat sa Biblia mga kapatid, ay walang ibang araw ng Sabat, kundi Sabado. Sabado po ginaganap ang araw ng Sabat. Mamaya meron po tayong referensya dyan na nagpapatunay na ang araw ng Sabat ay Sabado, mga kapatid. No? Kung hanapin sa atin ng ating kapatid dyan, ay maaari nating sabihin, So ngayon, eto, katulad po nito, bibigyan ko po kayo ng isa. Isa lamang po ito ha. Eto, dito mga kapatid sa eto. Dito mga kapatid sa isang sulat ni Cardinal Gibbons
dito sa na Archbishop ng Baltimore sa letter niya noong 1877, no? Ang sabi niya ay ganito: Is Saturday the seventh day according to the Bible and the Ten Commandments? I answered yes. Is Sunday is the first week? And did the church change the seventh day or the Saturday for Sunday, the first day? I answer yes. Oh, ayan ha. Ito ay sabi no kanilang kardinal, no? Ni Cardinal Gibbons, kailan yan? 1877. Letter yan, no? Na noong siya arsobispo pa ng Baltimore. Ngayon, ano ba ginagawa sa araw ng Sabat, mga kapatid? Ito po, batay po dito, paglubog ng araw ng Levitico 23, Kapitulo 23, versikulo 32, mababasa natin, maging sa Sabat sa takdang kapahingan sa inyo, na inyong pagdadalamhatiin ang inyong mga kaluluwa sa ikasyam na araw ng buwan ng hapon, buwan sa hapon, mula sa paglubog ng araw hanggang sa muling paglubog ng araw ay ipangingili ninyo ang inyong Sabat. Dito maliwanag, ang Sabat ay nagsisimula siya ng sunset at matatapos ng sunset. Friday ng paglubog ng araw hanggang paglubog ng araw ng Sabado. No? At ngayon, ano ba ang ginagawa ng mga Adventist sa araw ng Sabat o ng Sabado? Nakabatay din po yan sa Biblia. Kanina ho, 32. Ngayon babasahin natin na interest. Levitico Kapitulo 23, versikulo 3. Sabi ganito: 6 na araw na gagawa datapot sa 7 araw ay Sabat na takdang kapahingahan, siyang banal na pagpupulong. Anumang gawa ay huwag ninyong gagawin. Isang Sabat sa Panginoon sa lahat ng inyong sa inyong mga tahanan. Ayan. Ito ang mga takdang pista ng Panginoon ng mga banal na pagpupulong na inyong itatanyag sa takdang panahon. Ito pala, sabi dito, ito pala ay itatanyag na banal na pagpupulong. Yan. So, ang ginagawa ng mga Adventist, mga kapatid, base po sa sinasabi ng Biblia, ang araw po ng Sabat ay nakalaan sa pagpupulong. Kaya po mga Adventist, kami po ay nag-aaral ng salita ng Panginoon. Salamat. Kami ay nag-aawitan at nag-aaral ng salita ng Panginoon sa araw ng Sabat. Katulad ng ginawa ng Panginoong Jesus. Dito naman sa Lucas 4:16, ating mababasa ay ganito: At siya'y napasa Nazaret na kanyang nilakihan. At ayon sa kanyang kaugalian, siya'y pumasok sa sinagoga ng araw ng Sabat at tumindig upang bumasa. At ibinigay sa kanya ang aklat ni Propeta Isaias at binuksan niya ang aklat na nasumpungan niya ang dakong kinasusulatan. Ayan. So dito mga kapatid, pinangunahan ng Panginoong Jesus ang pangingilin ng Sabat. At ang kanyang ginawa ay pumunta siya sa sinagoga o sa kanilang iglesia doon sa lokal nila sa Nazaret. At siya'y nagbasa, tumindig upang bumasa ng kasulatan. Gayon din naman po ang mga Adventist, kami ho ay nag-aaral ng salita ng Panginoon sa araw ng Sabat at kami nagsisiawitan. Yan ho ang aming ginagawa. Yan naman ho sa mga nagnanais maging Adventist, katulad ni Aki Gary, inaanyayahan natin kayo na kayo ay magpunta sa mga lokal ng aming iglesia upang makiisa sa aming ginagawang pagsamba sa ating Panginoon sa araw ng Sabat. Ngayon,
Mga kapatid, ang aming pangingilin ay tumatanaw hanggang sa malayo. Hindi lang po bilang monumento ng paglikha ng Diyos, kundi nakatanaw din sa hinaharap. Bakit to? Kasi ang Sabat ay hindi lamang pisikal na pagpapahinga. Mayroon din hong espiritual. Yan ay pamamahinga mula sa kasalanan, ibig sabihin pagsunod sa kautusan, na ipangilin ng Sabat, Exodo 20, talatang 8 hanggang 11. At yung pagpapahinga sa kasalanan na yon ay tinatawag nating pagpapahinga kay Kristo o spiritual rest na ating mababasa sa Hebreo 4, talatang 9 hanggang 11. Ang sabi ay ganito, may natitira pa nga isang pamamahingang Sabat ukol sa bayan ng Diyos. Sapagkat ang pumasok sa kanyang kapahingahan ay nagpahinga naman sa kanyang mga gawa gaya ng Diyos sa kanyang mga gawa. Magsikap nga tayong magsipasok sa kapahingahan iyon at huwag ni marapa ng sino man ayon sa gayong halimbawa ng pagsuway. Sabihin, sa araw na ito, hindi maaari na magkaroon silayan ang isang lingkod ng Diyos na sumuway apagkat ito'y pahinga sa kasalanan. Okay, so dyan nagtatapos ang unang pahayag ng ating affirmative. Dako tayo sa 7 minutes ng unang pagtatanong ng ating negative. Brother Jerry ng Judaism, your time start. Thank you sa sa pinahayag na ating kaibigan na si Dinmar. Ang unang kong tanong, kaibigang Dinmar, ay ganito. Sabi mo kasi sa Genesis chapter 2 na ito ang kapitong araw. Tama ba o mali? Pakiulit mo yung tanong, hindi nag-in and out sa... For the time. So ang tanong ko ganito, simple lang kaibigan na Dinmar. Yung Genesis chapter 2 verse 2 to 3, ito ba yung kapitong araw? Yes or no? Yes, binanggit doon. Ano ang sabi doon? Ipinagpahinga, binasbasan, ipinagpala ng Panginoon ang ikapitong araw. Genesis 2:2 hanggang 3. Ito ay monumento ng sangnilikha ng Panginoon o creation ng Panginoon. Okay? At si Jesus ang Panginoon ng Sabat. Okay? Kaya dito, tumutukoy din ito kay Jesus. Okay? Next question. So ngayon, sabi mo kanina, ang ikapitong araw, precise ka na Sabado, tama? Yes, Sabado, lagi, palagian yan Sabado. Pero ano ang ginawa ng simbahang Katoliko? Basahin natin uli. Ano ang sabi ni James Cardinal Gibbons na Arsobispo ng Baltimore noong 1877? Is the Saturday the Sabbath day according to the Bible and the Ten Commandments? I answered yes. Sabi dito, is Sunday the first day of the week? Did the church change the seventh day, Saturday, for Sunday, for the first day? I answered yes. So, pag sinabi mong Sabado, anong gamit mo na sa sa reckoning? Anong gamit mo na kalendaryo? Okay, kalendaryo ng Diyos. No? Kalendaryo ng Diyos ang ating gamit. No? Dahil ho ang Sabat, no? Alam naman natin, mula pa sa panahon nila, yan po ay Sabado. Hindi po yan kailanman nagbago. No? Ang patotoo nga ho ng mga Katoliko sa... Question. Kung Sabado ang ikapitong araw mo, ano ang unang araw? Ang unang araw, base nga po kay Cardinal Gibbons, ang sabi ng Cardinal ng mga Katoliko, ang unang araw ay Linggo. Linggo po yan. The first day of the week is Sunday. Araw ng mga pagano. Next question. So, paano mo ma-compute, bro? From Lunes to Sabado, anong ginagamit mo? Ito ba yung araw na ginagamit natin ngayon, presently? Yung saan? Okay, ang ginagamit ko ay kalendaryo nga po ng Diyos. Objection, Okay, Mr. kalendaryo Moderator. ng Diyos. Negative, ano yan? Mayroon akong
Ang tanong ko, ito ba yung araw na ginapasyan mo? Itong araw na to kasi sinabi ko kanina, paano mo mapunta sa from Lunes to Sabado, ginagamit mo ito bang araw na currently na ginagamit sa kalendaryo natin ngayon? Kasi yan yung kadalasan na Okay, ginagamit. So, okay, ano yun so ba? Okay. nag-object ka dahil dun sa clarification Counter. mo. Counter objection, proceed. Counter. Hindi po yan categorical. Kaya po ko sumagot. Sabi ko, Mr. Moderator, kalendaryo ng Diyos. Hindi niya po pwedeng pakilamanan nyo. Okay, so ganito mga kapatid ha. Ang question kasi dito, Brother Denmar, ito ba yung araw? Ngayon, ang sagot ni Brother Denmar, yung kalendaryo daw ng Diyos. So proceed ka lang, Brother Denmar. Okay, thank you. Kalendaryo po ng Diyos ang ating gamit. No? At pinatutunayan din ng Simbahan Katoliko yan. Ang sabi ng The Catholic Mirror, official publication, noong September 23, 1893, the Catholic Church, by virtue of the divine mission, changed the Sabbath day from Saturday to Sunday. Next question. Kung kalendaryo ng Diyos, ano ang binabasihan niyan? Yung bang araw o yung buwan? Yes or no? Okay, ito po sagot ko. Ang pinagbabasihan po niyan ay yung buwan. Ano? Dahil yung sa araw, yan po ay araw ng pagano, kaya nga po Sunday. Araw ng araw sa pagano kay Constantino. Ano ginawa ng Katoliko? Inadapt. At yan ang ipinangingili ng karamihang mga Kristiyano ngayon. Question. Kailan ba ginawa ng Diyos ang buwan? Kailan ginawa ng Diyos ang buwan? Kailan? Mr. Moderator, objection muna ako. Okay, objection ako, Mr. Moderator. Dalawa ho kasi ang tanong niya. Alin ho sa dalawa ang nais niyang unahin ko? Okay. Dalawa daw yung tanong mo, ba counter objection? Isa lang yung tanong ko, kapatid na moderator, kasi ang sagot niya kanina buwan. Pinapili kasi kanina na araw buwan, ang pinili niya buwan. Ngayon ang tanong ko, kailan ba ginawa, anong yugto ng creation ginawa ang buwan? Okay, so ano daw yung yugto ng creation? Yun yung unang tanong. Isang tanong. Okay. Proceed ka lang. Yan po ay ginawa. Ginawa ho yan nung ikaunang araw. Ano ang sabi diyan? At tinawag ng Diyos ang liwanag na araw at tinawag niya kadiliman na gabi. At tagkahapon, tagkaumaga ang unang araw. Kaya po ang basihan noon, Talata na binabanggit mo, kapatid, kaibigang Dinmar, may salita ba doon na buwan? Kasi yung pinili mo buwan na nagsimula sa unang yugto. May salita ba doong buwan? O guni-guni mo lang yon? meron po. Reading between the lines. Alam ka naman hong maggabi ng walang buwan. Meron buwan. Nagtatago sa ulap pero hindi ho nawawala. Kailan ho ba nawala ang buwan? Ang sabi dito, tinawag niya kadiliman na gabi at kahapon at kaumaga ang unang araw. Ibig sabihin ng basihan ng bilangan ng araw, paglubog ng araw. Kasi ginamit mo yung buwan na kung saan mayroon din ginamit ginawa ang Diyos sa pang-apat na araw. Ano ba ang ginawa ng Diyos sa pang-apat na araw? Ano buwan 'yon o hindi 'yon buwan? Okay. 10 seconds, Yes, no? proceed. Why? Because lahat ito isang araw lang ginawa ng Diyos o isang panahon. Hindi ho yung magkakahiwalay na 7,000 years katulad ng paniniwala ng iba. Tuloy-tuloy po yan. Huwag niyo pong i-chronological or sequential. Tuloy-tuloy po paggawa ng Diyos. No? Ayan. Next question. Ito bang alam mo ba, kapatid na Dinmar, anong kapista ng mga Hebro ang nasa Levitico 23 verse 32 na tinutukoy na from evening to evening? Alam mo ba, yes or no? Yes, marami hong kapistahan. Ngayon,
isa sa mga kapistahan na yon ay yung takdang pangingilin ng araw ng Sabat. O basahin ho natin ha. Levitico 23:3, sabi diyan, o, 6 na araw na gagawa datapot sa ikapitong araw ng Sabat. Oh, Sabat. Ano ba ang sinabi dito sa Levitico 29 to 32 na ang araw na 7 minutes time. Okay, dyan nagtatapos ang unang pagtatanong ng ating negative. Shoutout muna sa ating nasa live kay Oseos, Brother Spotted. Sabi ni The Bread of Our Soul, ang dilim hindi nilikha. Kadiliman talaga noong wala pang creation. At shoutout din kay Farhana Guro. Dito din kay Alan Goris, Bira o Kumbate. Shoutout din kay Efrin Calixto Jr. God bless bro Denmar. Rezabel Iskutin, ayan, shoutout din kay Pastor Jeramil Amlon. Nandyan din si Gerald Sabala, good luck po bro Mike Enriquez. Shoutout din kay Pastor Rean Fuentes, wala sanang putulan ng video. Shoutout din kay Sister Grace Barrios, good luck Warriors, sa aking sister na si Sister Emmy at Sister Maria, shoutout sa inyo. Dito din kay Alan Goris, tama ang Friday, sabi niya. Si Rezabel Escutin, ayan, nagbigay ng between sa atin. Maraming salamat sister. At tuloy-tuloy tayo dito. Brother Jerry ng Judaism, 10 minutes para sa negative presentation. Your time start. Puntahan ko muna itong mga nakikita kong mga mali-mali sa presentation bago ako mag-understand. Una, may tanong ako na ano bang ginagamit para magkwinta para magiging Sabado? Ang sagot niya, buwan. Tapos tinanong ko si kapatid na ano, kasi ang Sabado sa kanila, ito yung pang-7 araw. At sinabi niya, Sabado daw yun, precise siya. Ngayon ang tanong ko, anong ginagamit doon? Araw, buwan? Ang sagot niya, buwan. Ngayon tinanong ko, kailan ba ginawa ang buwan? Sa unang yugto na ng panahon. Pero klaro mga kaibigan, kung ito tayo nagbabasa, mababasa natin sa Genesis chapter 1 verse 14 na pang-4 na araw yon ginawa ang buwan. So parang ginawa lang niya mayroong magic para hindi kung kwintahin natin, computein natin, pang-4 hanggang pang-7, 3 araw pa yon, hindi magiging yung presentation ni kapatid ni Dinmar. Mali na yon kagad. So diyan pa lang bagsak na ang presentation ni kapatid na Dinmar, ang kapamamaraanan ng mga Sabatista. Ngayon ang tanong ko, ginamit niya yung kardinal ng Katoliko. Out of topic naman yon kasi ayon sa Biblia yung pinag-usapan natin. So hindi ko na lang yung pupuntahan kasi alam ko na mali din yan. Ngayon, sinabi kanina evening to evening daw yung reckoning. Ang binasa niya itong Levitico 23 verse 32 na kung saan ito'y hindi naman ito tumutukoy sa Shabbat na weekly Shabbat. Ito'y ito'y tumutukoy sa, basahin ko para at least makikita nyo yung paano ba tinitwist ng mga SDA yung topic. Ngayon, tingnan natin from 27 to 32. Ito yung sinabi dito. And on the 10th day, on the 7th month, is Yom HaKippurim. It shall be a kadosh gathering for you, and you shall afflict your being, and shall bring an offering made by fire to Adonai. And you do no work on that same day, for it is a Yom Kippurim. Take note, Yom Kippurim yan. Hindi yon weekly Sabbath. To make atonement for you before Adonai your Elohim. For any being who is afflicted on that day, the same day, he shall be cut off from his people. And any being who does any work on that same day, that being I shall destroy from the midst of his people. You shall do no work, a law forever throughout your generations in all your dwelling. Tapos sa 32, ito yung ginamit na, it is a Shabbat of rest. So sa amin, ang ginamit yung pronoun, it is. Anong tinutukoy dito? Hindi yung weekly Shabbat, kapatid na Dinmar. Kaya nga, dapat kang maghanda sa debate natin kasi akala ko, inaral mo ito. It is a Shabbat of rest to you, and you shall afflict your being on the 9th. Hindi na binasa ito. Kasi 7 yung ginamit niya Na dito na naman, nagkamali-mali. On the 9th day of the month at evening from evening. 9th month ito, in 9th day of the month. Ang sabi niya, pang-7. Klaro naman ito. Hindi ko lang ito tinanong kasi para mabulgat talaga ang kaluhukuhan ng pamaraan ng mga SDA. Di ba? Nakita nyo?
Gamitin natin ang utak natin pagkwinta. Kung ang ginamit niya ay Sabado, tapos ginawa ng Diyos pang-4 na araw, ilang araw nang wala. Ito na, 3 na lang, di ba? Oh, 3 na lang, meaning pang ikapitong araw ng Genesis chapter 2 verse 2, ito yung ikapitong yugto, 3 araw pa lang yung buwan diyan. Oh, 3 araw pa yung buwan. Tapos sinabi niya 7 daw Sabado, precise sa ginamit buwan. Ngayon hindi napuntahan yung siya pa naman yung tumitindig sa tema na to. Ngayon, itong sinabi niya. Oh. Dito tayo sa punto ko. Oh, yan lang muna yung para mas maraming tanong, mas maliwanagan ang ating mga nanonood. Una, summarize ko ito. Sa Exodus chapter 16, ilista ninyo mga SDA. Exodus chapter 16 verse 23 to 29, ang sinabi dito, huwag aalis sa mga dwelling places. Huwag aalis. Kayo, umaalis kayo, pumunta kayo sa inyong mga assembleya. Bawal yun, kapatid. Basahin nga natin. Basahin nga natin ang nakasulat para at least may malalaman itong bagong mga SDA. Tingnan natin. Tingnan natin na. Ito yung unang Shabbat na nangyari sa panahon ni Propeta Mose. Basahin natin sa mga may Biblia dyan. Basahin natin Exodus chapter 16 verse 29 para mas maganda. Basahin natin. Sabi dito. Okay, wait lang. Sabi dito sa 28, magsimula tayo. And Adonai said to Moses, how long shall you refuse to guard my commands and to root? See, because Adonai has given you the Shabbat. Take note, the Shabbat. Therefore is giving you bread for 2 days on the 6th day. Let each one stay in his place. Do not let anyone go out of his place on the 7th day. Take note, kapatid na Dinmar. Sabi ng Diyos, huwag kang magdagdag ni magbawas sa kautusan. Utos ito ng Diyos na huwag silang aalis. Kasi binigyan sila ng pagkain na, may provider sila. Kaya tayo mga kapatid, bago mag-ikapito, dapat mayroon ng pagkain na iniimbak natin para kainin natin. Para hindi tayo alis during the Sabbath day. Kasi sabi dito, ulitin natin, let each one stay in his place. Do not let anyone go out of his place on the 7th day. Maling-mali na ngayon dyan ang mga SDA. Diba? Nakita natin, nabulgar natin. Ano pa? Inangkin na sila yung ito, tingnan natin, isa-isahin natin. Sabi dito sa Exodus chapter 20 verse 8 to 11, sabi dito, huwag kang magtrabaho. Huwag kang magtrabaho. Anong ginawa ng mga SDA? Mayroon akong mga nagluluto pa daw, nagbumibili pa. At isa pa diyan, umaalis. Ito yung pinakapunto ko dito. Umaalis sa bahay, pumupunta sa kanilang mga sambahan. Na bawal yun dito sa kautusan. Utos ito. Dapat, kapatid na Dinmar, sundin mo yung kautusan ng Diyos, hindi yung kautusan ng SDA. Yon. Sabi pa dito, ang Sabat, kapatid, Sabat, akala ko alam ni kapatid na Dinmar. Kaya hinayaan ko na lang siya. Pero dito lang, kasi siya naman yung naghamon sa akin. So, diyan lang tayo, pagbigyan natin yung 7th day. Kasi maraming Sabat Sabatut. Ngayon, dito tayo sa Exodus chapter 31, verse 13 to 17. Sino yung binigyan ng kautusan? Yung mga Israelita. Yung mga Israelita, this is a sign between the Elohim of Israel and the Israelites. Hindi sa mga SDA, kaya nagkamali-mali sila dyan. Ang sinabi na, kailangang obligaduhin ang lahat ng mga kapatid natin mga SDA kasi ito yung sign ng Diyos ng Israel. That is a symbol na tayo'y nasa Diyos ng Israel. Nako kapatid, hindi kayo ang binigyan ng covenant niyan, yung bayang Israel. Covenant kaya nagkamali-mali kayo. Paano? Ganito kapatid, pag ang sulat para sa Israel, ang mag-interpret yung mga Israelita, huwag kayong mga Gentile. Paano nyo maintindihan yan? Yung kultura yan ng mga Hebrew. Sabi pa dito, huwag kayong magsindi. Ang ginawa niya, during sa kanyang assemblea, nag-open sila ng mga light. May light sila ang ginawa. Diba? So, ang dami kapatid, ang dami.
Sari kuning pa lang mali na, kapatid. Oh, mamaya tatanungin kita kasi hindi pwede magtanong sa hindi inilatag. So, ito lang masasabi ko, kapatid na Dinmar. Sabi ng Diyos, huwag mong daragdagan ni bawasan ang aking mga salita. Do not turn to the right or to the left. Kailangan mong, ano yung sinabi ng Diyos? Kasi Diyos yan, kapatid. Yung Diyos yan, dapat magrespeto ka sa kanyang, mga isday, magrespeto kayo sa kanyang salita. Huwag niyong dagdagan, sabi ng Diyos. Ang sinabi ng Diyos, ito yung hindi nagawa ng mga isday, huwag lalabas sa kanilang mga tahanan. Anong ginawa? Lumabas-labas. Oo, nagpunta, nakikita ko dyan, nagdadrive ng mga motor. Bawal yun, kapatid. Bawal yun. Ha? Bawal yun, kapatid. Ha? So, hindi ko nahabaan masyado para mas may thrilling. So, maraming salamat, kapatid na Rasha. Wait ko ng time. Diyan nagtatapos mga kapatid ang ating negative presentation. Dako tayo sa unang pagtatanong ng ating affirmative. Brother Denmar Santiago ng SDA, your time start now. Okay. So, saan natin mababasa na ang Sabat ay ibinigay lang sa mga Israel? Ang Sabat, mababasa natin. Saan mababasa? Dito sa Exodus chapter 31, 13 to 17. Ibinigay lang yung kapatid. Yan ang sagot ko. Okay. May mababasa ka ba dyan na ibinigay lamang sa mga Israelita ang Sabat? Walang salitang lamang, kapatid. Pero sabi ng Diyos, sa Salmo, sila lang yung binigyan ng kautos. Walang ibang lahi na binigyan ng kautusan. Ibig sabihin yun, hindi kayo kasali, kapatid. Yun bang utos na mangili ng Sabat galing sa 10 utos na nasa Exodo din, katulad nung sinasabi mong Exodo 31 verse 17 na galing din sa Exodo 20? Tama o mali? Yes, tama yung kapatid. Na ang inutusan yon, yung mga umalis o lumisan doon sa bayan ng Ehipto na hindi naman kayo kasali kasi hindi kayo lumisan sa Ehipto eh. Nandito lang kayo sa Pilipinas. Oh, doon ka lumisan sa tayo. Ang tatay mo, huwag ka lang yung Exodus. Okay. Dito sa Exodo 20 talatang 10, ang sabi diyan, no, ang inutusan diyan, anak na lalaki, anak na babae, yung baka, at yung taga-ibang lupa. Yun bang taga-ibang lupa? Yan ba ay Israelita o hindi? Hindi yan, kapatid. Ang ibig sabihin ng taga-ibang lupa dyan, kay kapatid, Objection. yung mga naninilaan. Objection. Mr. Moderator, ang aking question ay categorical. Yung bang taga-ibang lupa ay pawang mga Israelita? Yes or no? Okay, yes or no? Brother Jerry, No! proceed. Pero ito yung sabi ng Diyos, yung mga taga-ibang ano bro, taga-ibang lupa ay dapat nilang sundin kasi that is a regulation of the people of Israel. Na hindi naman sila ay nakitira sa bayan ng Israel. Ni ang SDA, hindi nakitira sa bayan ng Israel. Nandito lang sa Pilipinas at alam ko na around 1,000 below yung mga membro na Hebrew. Okay, next question. Next question. Okay. Now, Yung camera mo bro ba na black sa akin? Pwede bang sorry. mag-out ka muna bro tapos join ka ulit? Tapos, ayan, try mo nga bro. Mahina kasi ang aral, nalaglag. Call natin. Ayan bro, nakita ko na. Proceed bro. Okay. Time Next question. Sabi dito, yung inutusan ay anak na lalaki, anak na babae, yung taga-ibang lupa na hindi Israelita. Sabi mo ha? Sabi mo yan ha? Ikaw nagsabi niya. Yung baka, ito ba ay Israelita yung baka? Yes or no? Hindi, kapatid. Pero, ayon sa kautusan, pati yung mga alagang hayop ng mga Israelita, dapat din mag-Shabbat. Yung nasa kanilang otorita. Pero kayo, hindi naman kayo.
umangkin lang kayo, nakasali kayo, pero wala kayo, hindi nga kayo nakapunta sa Israel, ni lumabas sa bayan ng Israel. Yung mga taong kasama na lumabas yun sa bayan ng Egypto, kaya kasali yun na mamamahinga. Kasi utos doon para mamahinga ang tao, kapatid, na ang number one Okay. Next question. Next question. Ayan ha. Okay, iwanan kita dyan. Ang sabi mo kanina, isang paglabag sa araw ng Sabat ang umalis sa kanyang tahanan. Sa araw ng Sabat ha? Sabi mo, ikaw nagsabi niyan. Ngayon, tanong ko sa iyo, sa panahon ba ng Panginoong Hesus, siya ba ay umaalis din sa kanyang tahanan sa araw ng Sabat? Yes or no? Umaalis si Jesus kasi suwain na Jesus yan. Suwain na Jesus, hindi yan sumusunod sa kautusan. Ayon sa inyong Biblia mismo, sinabi dyan na siya ay he break the law of Sabbath. Kaya tama yun, kapatid. Hindi yun nasa isip lang ninyo. Take note ha, hindi paalisin sa bahay Jesus. Huwag mong daragdagan, hindi bawasan ang nakasulat. Okay, next question. So, kaklarify ko lang ha. So, ibig sabihin, ikaw ay kalaban ni Hesukristo na nasa bagong tipan na pumasok sa sinagoga ng araw ng Sabat na kaninang binasa ko na Lucas 4:16. Yes or no? Objection, Mr. Moderator! Oh. Ang kanyang pinaka-priority na question is out of topic. Kalaban ni Jesus. Wag yun. Hindi yun topic natin. Okay, counter. objection. Counter. Proceed. Okay. Sinagot niya po yung tanong ko eh. Ang sabi niya, suwail yung aming Jesus. Kaya ako nag-follow up ako, siya ba'y kalaban ni Jesus na nasa bagong tipan na aking itinatanong kanina sa kanya? Related po yan, Mr. Moderator. Okay, That's a so, follow-up question niya eh. I think ganito yan. Follow up ito sa naunang tanong kanina. However, ang kabilang panig ay nagre-request na this is out of topic. Ang hatol ko dito mga kapatid, una, before sa out of topic kasi, tinatanong ko muna kung anong related dito sa Sabat, Brother Denmark. Okay. Dahil kanina, ang tanong ko kanina, ganito ang tanong ko kanina. For the record, Mr. Moderator, at narinig ng lahat, siya ba ay kalaban ni Hesukristo na nasa bagong tipan na ating pinatutunayang pumasok sa sinagoga ng araw ng Sabat sa Lucas 4:16? Okay. Yes or no? Okay, so tinatanggap ko yan as a valid question. However, kumpara kay Jerry is talagang malayo na to, pwede niyang gamitin ang 10 seconds niya or sasagot ka, bro Jerry, ng 20 seconds. Ako ng 20, ano ka naman ang easy ng ano? Proceed, bro Jerry. Alam natin na ang first time ay dapat siyang magtanong doon sa inilatag. Una, hindi ko siya nilatag. Kumatuka ako sa kanyang tanong. Hindi naman ayon sa sagot yung dapat itanong niya. Yun yung kaya nag-confuse ako. Tapos ang pangunan niya, kalaban ba ako ni Jesus? Inilit lang niya para magmukhang ako'y kalaban. Pero hindi pa yan topic natin, kapatid. Next question. Okay. Next question. Okay, next question. Okay. So, makapagbibigay ka ba ng mga pangalan ng mga binabanggit mong Adventist doon sa iyong presentation na umano'y lumalabag sa araw ng Sabat? No, makapagbibigay ka ba ng pangalan, yes or no? Secret yun, kapatid. Hindi pwede i-iwan dito. Objection muna. Objection, proceed, time stop. Nasa tayo, kapatid na din at Russia, nasa online tayo. Okay. Kung babanggitin ko, baka tayo ng cyber law. Okay. Bawal yun, kapatid. Ha? Okay, so ipapasok ko to sa meron tayong rule patungkol sa personal question or a sensitive question. Okay. Pwede naman tanggihan ng sumasagot yung mga ganyan tanong. So, next question to. Last Okay, one. next question. Okay, next question tayo. Next question. Okay. Ngayon, question ko.
Since hindi mo mabanggit ang mga pangalan nung mga sinasabi mong Adventist, gaano ka ka-sure na mga Adventist yung nakita mo at hindi offshoot ng Adventist ang nakita mo talaga? Naman, Gaano ka kapatid ka-sure? na Russia. Objection. Kasi Proceed. ginamit pa rin niya, hindi ko sinagot dahil sa ating cyberlog. Huwag niyang gamitin na yun as incorruption sa kanyang sunod na Okay, topic. counter. Okay, okay. Bawal. Pwede ko yung sagutin, pero bawal. Okay, okay. Counter. Again, ang objection dito, this is ano daw patungkol doon sa law. Counter, Brother Mr. Denmark, proceed. Moderator. Counter object. Eto, counter ko. Ang tanong ko po, Mr. Moderator, gaano siya kasure? Tinatanong ko lang siya, hindi ho sa pagkakakilanlan, kung gaano lang siya kasure na Adventist yun Okay, at okay. hindi offshoot ng Adventist. Okay, so ganito. So, una, again, ang tanong nito ay personal sa kabilang panig kasi siya yung pinag-uusapan kung how Brother Jerry is sure sa kanyang observation. Ngayon, meron tayong rule again na personal question pwedeng itanong pero pwede ding tanggihan. Brother Jerry, tatanggihan mo bang sagutin to na personal question? Okay, Sagutin ko. so reason naman to, how are you sure daw? Proceed, bro. Ganito kapatid na para maalalahanan natin ang kapatid nating si Dinmar kasi hindi niya na siya pang nag-raise ng topic, hindi niya alam yung ayon sa Biblia ang topic natin. At yung topic natin, yung sabat ng mga Adventista, hindi yung sa amin. Pero sure ako, makapagbigay ako ng pangalan. Next Pero question. hindi yung shoot. Okay. Next question. Okay, next question. Next question. Ang sabat ba sa Biblia? Time. Sunset to sunset. Ay, sayang. Okay, so dyan nagtatapos ang first part ng ating debate. Shoutout kay Osayos. Kagaya ba nila Ismael at Isaw po ba? Shoutout din kay Rezabel Escutin. Dapat ang question ayon lang sa pinag-usapan. Shoutout din kay Kereb Gebor. Lahat ng mga Israelita ay mga Hebrew pero hindi lahat ng mga Hebrew ay Israelita. Shoutout din kay Alan Gores. Tama, natataranta pa. Parehas rana sa pangutana nga ang mga Hebrews ay kasama ba ngayon sa mga Israelita. Shoutout din kay The Bread of Our Soul. Mahinang sumagot ang negative, halatang wala ring alam. Shoutout din mga kapatid kay Alan Goris. Bakit si Jesus lumabas sa araw ng Sabat? Shoutout din kay Rezabel Escutin. So mga kapatid, dako tayo sa rebuttal. Brother Denmark, 10 minutes. Okay, thank you so much. Okay, so namamaratang na naman yung ating kapatid. Parang offshoot na nagtatampo. Bawal ka ako magluto. Bawal ka ako ganito. Parang offshoot na nagtatampo lang sa church, ano? Ngayon, eto, linawin natin. No? Okay. Sa ating panahon ngayon, no? Gaya ng counsel ni Ellen White, sa The Faith That I Live, sa page 34 ito, basahin natin Sabi dito, paano ba mangilin ng mga Adventist ayon kay Ellen White? On Friday, let the preparation for the Sabbath to be completed. See that all clothing is readiness and that all cooking is done. Tapos na, Friday pa lang The Sabbath is not to be given to the repairing of garments, to the cooking of food, to pleasure seeking, or to any other world's employment. Before the setting of the sun, let all secular work to be laid aside and all secular papers to be put out of sight. So dito, para kay Ellen White, tapusin mo na lahat ng gusto mong gawin bago lumubog ang araw. Baliwanag, ganun ang ginagawa ng Adventist. No? So ngayon, bakit may nakikita si Jerry na ganyan? Kasi mga matampuhin talaga no? Ngayon, babasahin po natin yung sagot ni Jesus. Dito po sa Mateo. Dito po sa aklat ng Mateo. Ito sabi Mateo 12:12. Ganito sabi ng Panginoon. Gaano pa nga ang isang tao ay may halaga kaysa tupa?
kaya't matuwid na gumawa ng mabuti sa araw ng Sabat. Aba, mas malupit pa nga yung mga offshoot kaysa kay Jerry. Bakit ka ko? Yung mga offshoot, katulad ng SDARM, no? Katulad ng Reform Movement at ng local conference, bawal daw maligo sa araw ng Sabat. Aba, matindi. Paano ka nakapupunta sa church nang walang ligo-ligo? Kahit tawas. Ha? Mahirap yun. Kaya ang sagot ni Jesus, mabuti ang gumawa ng matuwid sa araw ng Sabat. Yung magpakain ka ng mga kapatiran para hindi magugutom, mabuti ba yun? Yes. Mabuti yun. Yung magpunta ka sa church, mabuti ba? Mabuti. Si Jesus nga pumunta sa sinagoga ng araw ng Sabat kasi mabuting gawin ang sumamba sa Panginoon. Kaya sabi dito, mabuti ang gumawa ng matuwid sa araw ng Sabat. Mateo 12:12. Ngayon, bakit ko tinanong kung bakit kaaway si Jerry ng Panginoong Jesus? Kasi sino ba ang kaaway ng Panginoong Jesus? Yung mga Hudyo na gusto bumato sa kanya. Ano sabi? Sabi dito, dahil pinagsisikapan ng mga Hudyo na siya'y patayin. Sapagkat inaakala nila na sinira niya ang araw ng Sabat. Katulad ni Jerry, sabi niya, sinisira ang araw ng Sabat. Kakampi pala ito ng Pariseo. Ngayon, alam nyo na sino ang ating kausap. This is a modern Pharisee. This is a modern Pharisee. Ngayon, bakit daw kami nangingili ng Sabat? Magandang pag-usapan yan. Dito sa Gawa 7:38. Ano ang sabi ng Panginoon sa mga Adventist? Gawa 7:38. Sabi dito, ganito. Ito'y yaong naroroon sa iglesia sa ilang nakasama ang anghel na nagdala sa kanya sa bundok ng Diyos at kasama ang ating mga magulang na siyang nagsitanggap ng mga aral na buhay upang ibigay sa atin. Ano ba yung mga aral na buhay na yon? Ezekiel 4:4, 23 hanggang 24. Yan yung hindi pagkain ng karumalduman, pangingili ng Sabat at pagsunod sa kautusan. Yan. Kaya po ang Adventist, sinusunod namin ang pangingili ng Sabat dahil iniibig namin ang Diyos. Juan 14:15. Kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Ano ang utos? Ipamilin mo ang araw ng Sabat. At ang Sabat, hindi lang para sa Hudyo o Israelita. Siya mismo nagsabi, ang taga-ibang lupa, hindi Israelita. Tapos, ang debate. Bakit ka mo? Kasi, ang Sabat ginawa para sa tao. 2:27 ng aklat ng Marcos. At sinabi niya sa kanila, ginawa ang Sabat para sa tao at hindi ang tao para sa Sabat. Maliwanag ano sabi ng Panginoong Jesus. Ginawa ang Sabat para sa tao. Ang tanong kay Jerry, ikaw ba tao? Sabi ng Quran, yung hindi nangingili ng Sabat, unggoy. Mamaya, babasahin ko sa yung Quran. Baka magulat ka, mag-Arabic ako dito. Ngayon, eto, yung banat mo sa Katoliko, hindi naman ako may kasalanan nito eh. Kasalanan ni Rasha to at ng mga Katoliko. Yung maliwanag naman eh. Maliwanag naman. Ano ang sabi ni Peter German na isang paring Katoliko? The Convert's Catechism of the Catholic Doctrine, 1957, page 50. Question, which is the Sabbath day? Answer, Saturday is the Sabbath day. Question, why do we observe Sunday instead of Saturday? Answer, we observe Sunday instead of Saturday because the Catholic Church
transferred the solemnity from Saturday to Sunday. Oh, di ba? Inilipat ng mga Katolikong pagano ang araw ng Sabat mula Sabado patungo sa Linggo. Oh. Kaya po sa Biblia, mga kapatid, ang Sabat po, Sabado. Huwag po tayong makulit. Okay? Ngayon, pagdating dito, ito Oh, mamaya, moderator. Relax ka lang. Relax ka lang. Okay. Dito, pinatutunayan natin, yung binasa nating Exodo, yung kanina, ang pinatutunayan natin doon, hindi yung 9 na buwan, 7 buwan, o whatsoever. Pinatutunayan natin doon, yung binasa natin na yon sa Exodo, ang ibig sabihin noon, from sunset to sunset. Hindi ata nakuha ni Jerry. Mula paglubog ng araw, hanggang sa paglubog ng araw, yun ang pangingili ng Sabat. Yun ang idinidiin ko doon. Okay? Wala ako sinabing ikapito o weekly yun. Ang idinidiin ko, ang pangingili ng mga Adventist ay from sunset, Friday sunset, to Saturday sunset. Yan. O ngayon, puntaan natin yung Genesis 1:5. Maliwanag naman po dito tinawag ng Diyos ang araw at tinawag niya ang kadiliman na gabi at nakahapon na kaumaga ang unang araw. Ngayon, i-deny na lang ni Jerry na mamayang gabi walang buwan. Okay? Kasi, mga kapatid, kung bakit tayo sumagot na buwan ang pinantutukoy sa araw ng Sabat, ay dahil ang ginamit ng mga Katoliko sa kanilang Gregorian calendar ay pagputok ng araw. Yun ang umpisa ng bilang. Halimbawa mamayang madaling araw, alas 12 ng gabi, yun ay Huwebes na para sa mga Katoliko. Sa aming mga Adventist, mamayang alas 5 ng hapon, Huwebes na. Kasi po lumubog na ang araw. Ganun po ang turo at pamamaraan ng Biblia, mga kapatid. Sila kasi sa araw nakatingin dahil si Constantine Camo ay na-convert nung tumingin sa langit, may nakita siyang cross, biglang nagkatoliko. At binago ang araw ng Sabat at kanyang ipinag-utos sa buong imperyo ng Roma. Hindi naman sa mga Katoliko, kundi sa mga Romano lang. Bakit kasama pati Katolikong Pilipino? Dapat Filipino Catholic, hindi Roman Catholic. Ha? Okay, linawin nyo yan problema nyo yan. Ngayon, bakit pa tayo nangingili ng Sabat? May sinasabi po kasi si Apostol Pablo, mga kapatid, no? Bukod doon sa ating sinasabi na ang Sabat ay para sa tao, may binabanggit din si Apostol Pablo. Ako sayang. Okay, so dyan nagtatapos ang rebuttal ng ating affirmative. Dako tayo sa second cross ng ating negative. Brother Jerry ng Judaism. Your time start now. 7 minutes. Okay. Ito yung unang tanong ko, kapatid na Dinmar. Kasi sabi mo kanya, tungkol ka ba? O sabi mo kanina. So, sa presentation mo din, tanong kita. Yung kausap ni Jesus mo, yung Canaanite na woman, ano ang tawag sa kanya? Pero, o aso o tao? Anong tawag niyo sa Canaanite woman? Aso o tao? Putol-putol yung voice niya, Mr. Moderator. Clarify ko lang ha. Sige lang. Ayon sa Mateo 24. I-google mo kagad, kapatid na Dinmar. Ayon sa Mateo 24. Yung Canaanite woman na nakausap ni Jesus doon, ano ang tawag sa kanya? Tao o aso? Dalawang pinapitin, tao o aso? Okay, 10 seconds. 10 seconds, proceed. Hindi ko po yan nilatag sa rebuttal ko, yung Mateo 24. Okay, ang nilatag ko ay Marcos 2:27. Ang seconds. Sabat ay para sa tao. Mr. Moderator, objection. Nasa rebuttal na tayo, nakalimutan ni kapatid na Dinmar. Lahat ng sinabi mo,
nasa ribatal na tayo, inilatag man wala, nasa ribatal tayo. So, Counter. anong tawag ni Okay, Jesus okay, sa okay. babae? Okay, so ganito. Counter. Counter objection, proceed. Counter muna, Mr. Moderator. O yan. 10 seconds ho yun. Ano man ang sagot ko doon, no, Okay. dapat mag-proceed. Dapat yan tanggapin. Okay, so sa objection ni hahatol muna ako kay Brother Jerry, tama naman na sa rebuttal ay pwede nang itanong ang lahat. However, si Brother Denmar dito ang ginagamit niya yung 10 seconds na pagsagot. At nasa rules din naman, so walang problema. Proceed lang sa tanong, Brother Jerry. Time resume. Ano, magtanong ako o magsagot si kapatid na Dilmar? Hindi ko siya nasagot. Tanong, Sigaw tanong. na Hindi, dito. 10 seconds lang yung tanong niya, bro. Pwede mong ulitin, bro. Basta 10 seconds yung sagot niya. Yung tanong ko, yung Isus mo na nagsasabat, kapatid. Si Isus nagsasabat, yung Isus mo. Na sinabi mo na kaaway ko. Kaaway ng buwan ko. Ngayon, ang tanong ko ganito. Nagsabi ka kanina, nabasahin mo sa akin na according to the Torah, Quran. Ngayon, ang tanong ko, yung kausap ni Isus, yung babaeng taga-Kanaan, ano ang tawag sa kanya? Aso o tao? Okay, 10 seconds. Magtanong ka doon sa aking rebuttal. Kasi kung saan-saan ka pumupunta eh. Kung inaamin mo, kaaway ka rin ni Jesus, mabuti naman, very good. Next question. Naman tayo, hindi kinatadalinan dyan, kapatid. Ito yung tanong ko. Sabi mo kanya, Genesis chapter 1, verse 5. Paano mo makompute yung evening to evening? According to Genesis 1 to 1, verse 5. Paano? Okay, paano mo i-compute yung sunset to sunset? Nagkahapon at nagkaumaga, no? Ang unang araw. Sa madaling salita, ay nagdilim muna, mga kapatid. From sunset to sunset, ay isa pa yung Exodo na binasa natin kanina. Teka, hanapin natin yung binasa nating Exodo, ha? 23, 32, hindi Exodus. 23, 20 32. seconds. Next question, 20 seconds. So ngayon, ang tanong ko, ano ba sa Hebrew text ang salitang morning doon? Sa Genesis chapter 1, verse 5. Ano ang salita doon? Kasi yung ginamit mo sa pagkwinta ng sabat ninyo eh. Okay. Medyo magulo yung tanong mo. Pakiulit. Stop the time. Naguluhan si kapatid. Proceed. Time stop. Ang tanong ko, ginamit niya yung Genesis 1, verse 5, na kung saan evening at saka morning doon. Ano sa Hebrew ang morning doon? Ano? Okay. Ang Hebrew doon ay boker. Okay, morning, boker. Ang boker, yan ay day. Pwede siyang isalin na day. Pwede siyang isalin na morning. Pwede siyang isalin na light. No? Ayan, no? Strong Concordance 1242. Next question. Kung ang end ng time doon, ng time frame is buker, ano yung anong unang araw sa pangalawang araw? Anong oras ng ito yung tanong ko. Ano ang unang oras ng pangalawang araw? Anong oras? Anong oras ng pangalawang araw? Hindi magulo, Mr. Moderator. Clarify. Wait lang, ganito. Unahin natin yung clarification, tapos Clarify ko, lagay natin Mr. Moderator. kung may objection, sunod ha, sige. Kaklarify ko lang. Yung oras daw ng ikalawang araw. Sabi niya no? So, hindi ko lang maintindihan kasi nandito kami, ang pinag-usapan namin ay Sabat, napunta ng una, kalawa, samantalang yung Sabat ay ikapito. Okay. Kaya sa tingin ko parang irrelevant siya, Mr. Moderator. Okay, so Counter. ano yon? Clarification yon. Ilagay ko sa objection, Brother Archie. Kung mag-object ka or i-clarify mo pa yung tanong mo ha. So, Go. okay, proceed, Brother Jerry.
Kasi, ganito, para maintindihan mo, hindi kasi nyo nakuha eh. At malalim yun, No. kapatid. Malalim yun na. Kasi ang computation nyo sa isang araw ay from evening to morning. Irid and buker. Tama? Tapos, ang end doon is buker. Ngayon, tinanong kita, ano ba ang ibig sabihin ng buker? Sabi mo ay morning, gano'n yung sinabi mo. Ngayon, ang tanong ko ganito, para maintindihan mo, kung buker ang pinakahuling yugto ng unang araw doon, ano namang oras, anong oras ang unang oras ng pangalawang araw? Ang unang oras ay ng kalawang araw, gabi. Bakit? Kasi ang pagbibilang mo kasi day to day. Kaya nga light to light eh. Ito, buker, light, morning, day, light to light eh. After ng light, after ng liwanag, kaya ganito na unang liwanag dito sa Genesis. Sabi diyan, Genesis 1:5. Next question. Kung morning ang nakalagay kapatid na Dinmar, yung pinakahuling araw, anong oras kaya yon? Okay. Again, hindi po yan morning. Sabi ko nga, gabi. Objection, gabi. Objection muna. Proceed, negative. Ito yung tanong ko. Kung ang Genesis 1 verse 5, yung pinakahuling ng yugto ng unang araw is morning nakalagay, anong oras kaya yon? Okay. Oras. Okay, so ang oras, Brother Jerry, para matulungan, yung oras na tinutukoy mo yung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12. Bigyan ko siya ng ito ba ay alas 6 ng umaga o morning o alas 6 ng gabi? Ayan. O dalawa, alas 6 ng umaga o morning, alas 6 ng gabi. Ano sa iyo? Okay, bro Dan. Okay. Di alas 6 ng gabi. Proceed. Bakit? Kasi nga ang pagbibilang ng araw, Exodo 23:32, from sunset to sunset. Maliwanag ang banggit ng kahapon. Ano ba yung hapon? Pag sabi ng mga matatanda, takip silim ng hapon. Naghapon, alas 5 na po yun. Alas 5, 5:30, alas 6. Kahit sino matatanda, tanungin mo ang hapon ay alas 5. Ano ba ang ginagamit nyo pag araw o buwan? Kasi sabi mo kanina, sunset to sunset. Ngayon, ano bang ginagamit nyo? Buwan o araw? Buwan o araw? Ulitin ko, buwan. Dahil nga, lulubog muna ang araw bago ka magbilang ng araw. Kaya nga alas 6. Sunset to sunset. Paglubog ng araw. Paglubog na yung araw, madilim na. Ang tanong ko Wait lang. Next question. Matuwid ba, kapatid, na hindi sundin ang kautusan ng Diyos? Matuwid ba o hindi? Hindi matuwid na hindi sundin ang utos ng Diyos. Kaya nga, Jerry, ang gawin mo, maging Adventist ka. Kasi ang utos ng Diyos, pumasok ka sa bayan ng Diyos. Juan 19, ang sino mang pumasok sa kawan. Alin ang kawan? Iglesia. Okay, last 1 minutes. Hindi ko na lang tanongin si kapatid kasi malabo yung kanyang kan eh. Iwid ko na lang. Madali lang. Dako tayo mga kapatid sa ating rebuttal ng negative, pero shoutout muna sa ating nasa live. Sabi ni Osios, umaaraw, bumubuwan. Shoutout din kay Kit Pat. Ang Diyos ang nagsabi sa mga tao. Alan Goris, wala pod magsulti ang Malakyas 3:10 nga Israel lang ang mag-uli sa tithes. Shoutout din kay Grace Barrios. Valid question yun dahil araw ang pinag-uusapan ninyo, Mr. Affirmative. Shoutout din kay Kereb. Alangan naman tithes ang tawag mo dyan. Naku po, kapag tithes yung dinadala mo sa mga pastor nyo, utos ba yan para sa mga Israelita o utos para sa mga Hintil? Galing sa mga pinuno ninyo. Shoutout din mga kapatid dito kay Rezabel Iskutin.
Ayun lang, Sis Alma. Shoutout din kay Sis Alma. Kasi Sis Rezabel, ang Gregorian calendar ay sa Catholic. Shoutout din kay Sister Grace at Brother Alan Goris. Adako tayo sa rebuttal. Brother Jerry, your time start. Okay, magandang gabi, ay magandang hapon pala mga kapatid. Hindi ba niyo napansin kung paano tinitwist ng ating kapatid na Dinmar yung paliwanag niya? Sabi niya, sunset to sunset. Ang ginamit pala nila na basyan is the sun. Because sunset to sunset. Ngayon, tinanong ko siya, anong ginamit niyo? Moon na ngayon. Tapos, tinanong kanina siya, kailan ba ginawa ng Diyos ang buwan? Sabi niya, sa first day daw. O, kayo na yung mga marurunong sa Biblia, kayo yung mag-intindi kung sino yung nagsasinungaling ngayon. Di ba ang sinungaling ay kalaban ng Diyos yan? Di ba, kapatid? Ngayon, sabi niya dito sa Exodus 23, mali yun. Pati yun, hindi niya alam. Leviticus yun, 23:32. O yun, di ba? Akala ko na ngayon dito tayo. Sabi dito mga kapatid, intindihin nyo ang litrang buker sa Hebrew ay ibig sabihin yan is hindi lang umaga kundi breaking of day. Yung takip silim ba yun? Yung dawn? Yung malapit na magkaaraw? Yun yung buker. Hindi alam ni kapatid na din kasi hindi niya pinag-aralan eh. Sabi dito, tingnan natin there was evening, there was morning, the second, the first day. Ayun, tingnan nyo. Ang pinaka boundary from the first day to the second day is yung buker. Kaya tinanong ko diyan, ano yung buker? Tingnan niyo yan mga kapatid sa Concordance H1249. Yung liwanag niya sinabi, sinungaling yun kasi ang liwanag yun. Yum sa Hebrew, hindi yun buker. Ang buker mga kapatid ay yung breaking, so, yung dawn ba? Dawn. Malapit ng mga, ano yung sa Tagalog? Bukang liwayway ba yun? Hindi yung twilight. So, ngayon, kung yun yung malapit ng sisikat ng araw, yun yung buker, di ibig sabihin yan mga kapatid, ang reckoning is from the time na nagkaliwanag hanggang sa sunod na malapit na magkaliwanag. Kagaya nito, ipakita ko sa inyo. Mali kasi pamaraan ng mga sinagugan sa taas ayon sa Revelation 3:9 saka 2:9, yung mga Adventistang hilaw na mga Hebreo. Ngayon, ito. Sabi diyan, yung sa unang panahon madilim pa yon, hindi sinabi diyan na may araw. Ano yung sinabi ng Diyos dito, kapatid? Anong tawag niya? Sabi dito, and God said, let there be light, and there was light. God saw that light was good, and He separated the light from darkness. God called the light day. Ang day pala dito, yung liwanag. Kaya Sabat, Yom Shabbat. Pag sabing Yom, sa Hebrew is, sa English yan is day. Day. Kung sa Bisaya, adlaw. May liwanag. Kaya tinawag sa Diyos yung light dyan is day. Kaya nga, the first day, unang araw. So yung nagsimula yung unang araw, yun yung pag-compute niya. Kaya wag kayong sunod-sunuran sa mga Judaismo. Kapatid na Dinmar, isipin din ninyo anong nakasulat dyan. Ngayon, ang tanong ko kanina, matuwid ba si isang tao na sumunod sa utos ng Diyos? Sabi niya, matuwid daw. Tapos anong sabi ng Diyos? Huwag lalabas sa araw ng Sabat. Tapos dinala naman tayo kay Jesus na kung saan tayong mga kahit ay hindi tayo naniniwala kay Jesus kasi siya ay, ayon sa Jeremiah 23 at 22, verse 30, siya ay itinakwil, may sumpa. Tapos gamitin mo yon mga kapatid, may sumpa. Nako, at kung ano pa, siya ay sinungaling. Matthew 12, yun. Tapos 24:44 pababa ng Lucas. Ang dami. Ngayon mga kapatid, lang tayo dito sa Sabat, sa topic natin. Parang confused ang ating kapatid na Dinmar. Di ba sabi kanina, paano na nagiging Sabado? Tapos gamitin yung Roman calendar, yung Gregorian, kasi magmukhang Katoliko siya ngayon. Iniwasan niya. Ngayon, kasi wala silang kalendaryo eh.
Mismo sila mga Adventista, wala silang kalendaryo. Ang ginamit nila ngayon, kalendaryo ng mga Katoliko. Na kung saan ang kanyang latag sa siribatan niya, puro Katoliko. Instead tayo ang kanyang sasagutin sa ating pagninigit sa kanya, Katoliko lahat. Nako, kapatid na din, bakit yung Katoliko? Ako naman yung kausap mo. 'Di ba? Ang ginamit nyo ngayon, kapatid na Dilmar, yung Katoliko na kalendaryo. Kaya nga doon, every Sabado ng kalendaryo ng doon kayo magsasabat. Diba? Hindi naman yan, totoo naman yan ah. Oh. Kung marunong ka sana, pag-compute ng, ng day ng Hebrew, tama na sana yung buwan. Pero hindi mo mapaliwanag kasi hindi mo alam yung paano yun mag-compute. Diba? Yung muadim. Hindi mo makuha yun, kapatid, kasi hilaw nga kayo. Wala kayong kultura sa mga Hebrew. Self-interpretation lang ni Ellen G. White na kung saan ang ating topic, ayon kay Ellen G. White? No, ayon sa Biblia, hindi kay Ellen G. White. At ano pa yung mga sinabi mo na mga sulat-sulat kanina? Instead na kasi ako yung nag-negative, tapos yung mga sinabi mo is na debunk na yon, dapat i-stand mo agad yung dapat kontrahin mo din yung mga stand ko na ang Diyos mismo ay nagsabi na huwag aalis sa mga kanyang tahanan. Exodus 16:29. Basahin niyo mga SDA at mga lahat ng mga denominasyon na kumukontra sa SDA. Klaro yan, huwag aalis. Ang ginawa nila, pumupunta ngayon sila. Ang tawag yon, church doctrine. Doktrina ng Sabadista yon. Mag-research kayo mga kapatid na Ngayon, pinakasimple lang. Anong kasinungalingan ng ginawa ni Dinmar? Ang moon daw ay ginawa sa unang yugto ng paglikha. At alaman natin, basahin nga natin, sabi dito, and God said, let there be light in the expanse of the sky to separate the day from the night, and let them serve as signs to mark seasons and days and years. Itong signs and seasons, muadim ito, na tumutukoy sa buwan. Kapatid na din Mara, to mark seasons and days and years, and let them be light in the expanse of the sky to give light on, sabi dito, and there was evening and there was morning, the fourth day. Ito palang buwan na ginagamit ni kapatid na Dinmar, ay pang-apat na araw pala ito, pang-apat na yugto. Tapos sinabi niya, unang araw, bagsak yung pamaraan niyan. Ang tinutukoy natin, ang pamamaraan ng Sabadista. Kung may makita tayong mali, kaagad bagsak na yon. Bagsak. Di ba bagsak ko na? Ang ginamit niya, buwan. Kinompute niya pang 7 araw yung pagsabat ng Panginoon. Anong gamit niya? Yung moon. Pang-4 na araw. Nako, kapatid na Dinmar. Tapos yung reckoning pa ninyo, yung buker ay hindi yon yung sinamit mo na yun yung light. Light is yum, not the buker. Buker is dawn. Dawn ha. D-A-W-N. Kung hindi ako hindi masyadong sa pronunciation, yun. Ngayon, sabi pa dito, ang mga Israelita lamang ang binigyan ng Shabbat, mga kapatid, na kung saan may nakasali doon, paglabas nila sa hito, may nakasali na ibang mga lahi. Kaya sila din ay binigyan ng Shabbat kasi ang namamahala doon, yung mga Israelita, hindi naman sila pwedeng susuway doon. Hindi naman susuway doon. Pero may babasa ako, katulad ng pagkain. Yung pagkain, ipinagbabawal talaga yung mamatay. Pero ayon sa Biblia, dito Deuteronomy 14, yung mga patay, ibigay sa mga hindi mga Israelita. Di ba bawal sa mga Israelita yon? Bakit ibigay doon? Kung bawal yun sa lahat. May mga bagay, kapatid na Dinmar, na hindi pwedeng gampanan ng mga katulad namin ng mga Gentile na yun yung kautusan ng mga Hebrew. Katulad ng Shabbat. Yun. We are not obliged, but we are to observe the Shabbat. Hindi kami obligado. Pwede kami mag-observe. Yan, kapatid ha. So, ang Shabbat ay ipinangako ng Diyos yun sa kanila para this will be a sign between them forever. Walang Sabadista diyon, kapatid. Walang Sabadista. Kung ito'y sinuway ni Jesus, wala akong pakialam. Kung lumabas si Jesus, wala akong pakialam. Kasi ang sabi ng Diyos, dapat hindi niya. So ayun, huwag kang magdagdag ni magbawas. Klaro yun, kapatid. Do not go to the right or to the left. Kung sinuway ni Jesus, wala akong problema dyan. Kasi si Jesus naman yung sa kanyang kasalanan eh. Hindi naman ako. Diba? Basta ang utos, huwag lalabas na kung saan. Hindi nyo nasunod yan na kapamaraanan.
Oh. Kaya nga ang sabi ng ng Isaias, nagalit ang Diyos. Kasi baka yun yung mga kapatid niyo noon na matigasin ang ulo, pumupunta sa templo, pero anong sabi ng Diyos? Wala yun. Basura. Yun, kapatid na Dinmar. So maraming salamat. Dakoy tayo sa 7 minutes na pagtatanong ng ating affirmative, Brother Denmar. Okay. Time start na. Okay, to be clear, linawin natin. Para sa'yo, si Jesus ay lumabag sa Sabat at nagkasala. Yes or no? Diyos ay lumabag sa Sabat dahil lumabas siya sa panahon ng Sabat. Kasi ang utos, huwag lalabas sa mga sambayan. Okay. So kung nagkasala si Jesus, gaya ng tanong ko, siya ba'y nagkasala? Yes or no? Yes, nagkasala. Hindi lang nagsingaling pa sa Matthew 12. O yun, dagdag ko. Okay, next question. Sa madaling salita, talagang tinutumbok mo o dinidiin mo na si Jesus ay sinungaling. Yes or no? Objection, Mr. Moderator na ngayon. Sabat ang topic natin, hindi Jesus na nagsinungaling. Pwede niyang i-link yun. Refresh your question. Okay. Kita. Brother Denmar, Counter. mag-refresh ka ba ng or Okay, counter. Proceed. Kaka-counter muna. Kasi, sinagot niya yung unang tanong eh. Ito ay follow-up lang, Mr. Moderator. So, it is legal to say na sundan ko ng follow-up yung aking tanong kanina. Okay. So ganito, again, Brother Denmar, sa out of topic, ano yung kinalaman ng Sabat patungkol kay Jesus? Oo, kasi sabi niya, ito daw si Jesus ay sinira ang Sabat at nagsinungaling. Yun yung sabi niya kanina, Mr. Moderator. Okay, so Bro Jerry, sasagutin mo ba, bro? As a 30 seconds. Proceed, bro. Sagot ko, sinira nga ni Jesus kasi ang utos doon sa Isaias ng Exodus 29, huwag lalabas. Si Jesus lumalabas-labas. Kaya nga, nagkasala. Hindi na nagkasala. Nagsinungaling pa sa Matthew 12. Basahin mo yung kapatid na Dinmar. Open your eyes and mind. Next question. Okay. Ngayon, sino yung mga tao na nagsasabi sa panahon ni Jesus na sinira ni Jesus ang araw ng Sabat? Sino yung mga tao na yun? Sino daw? Ay, mga Hudyo yun. Mga Hudyo. Mga panis na Hudyo. Kasi ayon doon sa Esther, may mga na-convert kapatid na Dinmar. Hindi yun mga totoong Hudyo. Kaya tawag Parisiyo. May mga totoong Hudyo, pero hindi totoo sila kasi in the beginning, may mga na-convert. Kaya nga, doon sa inyong hindi yun ang totoong mga Hudyo. Next question. Kasi kung totoo sila, hindi sila labas sa Sabbath day. Okay. Okay, thank you so much. So, sunod kong tanong. Ito sunod kong tanong ha. Iwanan na kita dyan kay Jesus. Okay. Ngayon, tutol ka ba sa sinasabi ng talata? No? Sa sinasabi ng talata, yung sunset to sunset nagsisimula ang ikapitong araw. Sabi dito sa Levitico 23:32, maging sa Sabat sa takdang kapahingahan sa inyo. Era? Sa paglubog ng araw, hanggang sa paglubog ng araw, ipangingili ninyo ang inyong Sabat. Tutol ka ba dito? Yes or no? Hindi ako tutol, pero tutol ako sa iyong iniisip kasi panahon ng Yom Kippur yan. Yom Kippur, hindi Yom Shabbat. Iba yung Yom Shabbat na weekly, iba yung Yom Kippur. Yom Kippur yan, basahin mo kapatid. Leviticus 23:26. Yom Kippur yan. Next question. Okay. Ngayon, ilan ang Sabat na alam mo? Kasi baka hindi mo alam yung iba't ibang uri ng Sabat dito sa Levitico 23. So, ilang Sabat ang alam mo? Objection, Mr. Moderator. Objection, proceed. Pwede siya magtanong, huwag lang mag-side comment. Diba? Okay, Siguro okay. sa mga trade. Okay, so, Okay. okay.
So ganito. Ano na lang yung tanong, Rephrase, Brother rephrase. Denmar. Okay, proceed. Okay. Okay. So, ilang sabat ang mayroon o ang alam mo sa Levitico 23? Ilan? Okay, ilan daw? Marami kapatid, marami. Pero ang pinag-usapan natin dito, yung ikapitong araw, hindi yung ibang kapistahan. Klaro naman yung kapatid. Yung ikapitong araw yung pinag-usapan natin, huwag mong idagdag yung Levitico 23, 22, 32 kasi Yom Kippur yun, kapatid. Hindi yung pinag-usapan natin. Okay. Ayon dito sa isang rabi ng Orthodox Jewish, no, si Richard A. Sarson, PhD. Ito ayan no. reformjudaism.org. Sabi dito, sabi niya, to distinguish themselves from the Jews, Christian began to celebrate Sunday as the Lord's Day, the day Christ arose from the dead, rather than celebrating the Sabbath, the Saturday. Although some Christian group persist on observing the Sabbath Saturday. Agree ka ba dito sa theologian ng Orthodox Jew na ang Sabat ay Sabado? Yes or no? Salita niyan kapatid, agree ako dyan kapatid. Kung gamitin natin ang Roman calendar na kung saan ginagamit niyo, wala naman kayong Lord's calendar eh. Iba yung calendar. Tingnan niyo sa inyong mga simbahan, mayroong Roman calendar, Gregorian calendar ginagamit niyo, nagiging Sabado yan. O wag kayong magsinungaling yan kapatid. Klaro naman yan. Klaro sa mga tao din dito. Kaya wala kayong kalendaryo. Iba sa mga Hebrew, may kalendaryo ang mga Hebrew. Okay, next question. Sa madaling salita, yung sinasabi ng Hudyo na ito, na ang Sabat ay Sabado, ay inaagrihan mo. Yes or no? Kaya ko dyan sa kanila. Pero kung pag-usapan natin ang totoong mga Hudyo, ay mali yan. Kasi mga peking Hudyo yan. Convert yan sa panahon ni Esther. Naku kapatid, mag-aral ka ng kalendaryong Hudyo. Okay. Next question. Next question ko next question ko. So, uulitin ko ulit yung tanong. Ang Sabat ba ay ginawa para sa Israelita lamang o para sa tao? Alin sa dalawa? Hindi ako sa dalawa. Pero ang tinutukoy sa Biblia, mismo ang Hesus ninyo, ang tao daw ay aso ayon sa kanya. Kaya, isa lang, ang tao, yung Israelita, ang aso, yung mga Kanaan, katulad ninyo, mga aso kayo sa harap ni Hesus. Kasi sabi niya, aso daw, at according to Matthew 24, 15-24 pababa. Mga aso daw kayo kapatid na sabi ni Hesus. Okay, ipapakonfirm ko. Dito sa Marcos 2:27, ano ba ang nakalagay? Ang Sabat ba ay ginawa para sa tao? Yun ba ang nakasulat dito? Yes or no? Para sa tao nga kapatid. Pero hindi kayo kasali kasi aso kayo sa paningin ng Diyos ayon sa kanya sa Mateo 15. 24 pa, aso kayo. Okay, so dyan nagtatapos ang second stage ng ating debate. Dako tayo sa final conclusion, pero bago yan, shoutout muna kay Edgar Mandresa. Sabi niya, good PM po mga kapatid. Kay Reb Gibor, napunta na sa Rabi. Akala ko ba based sa Bible lang. Shoutout kay Alan Gores, matud pa sa negative si Jesus nakasala og bakakon. Pangutana na ko ni mo Jerry, asa sa bersikulo sa Biblia nga nagsulti nga si Jesus makasasala. Shoutout din kay Almoyona, continue lang sa topic nga Sabat. Shoutout din mga kapatid dito kay Osios, napakahirap ng pangalan mo bro ha. Nakita lang si Jesus lumabas ng Sabat, gusto nang gayahin ng lahat ng SDA. Nag-utos ba si Jesus lumabas na kayo sa Sabat mga SDA? Or nakikigaya lang kayo kay Jesus? Si Jesus ba kayo mga SDA? Shoutout din kay Pastor Eric Villanueva, ang Misaya ni EO Bulaan. Hindi pa dumarating, may hula na Bulaan talaga. Kita mo aral ng mga yan, pang Antikristo. Kaya nga ang nakaharap ko ito ay sinupalpal ko sa pagmumukha nito yung mga maling unawa niya sa konteksto. Huwag mo na kayo mag-react. Bro Denmar. Shoutout din kay John Mark Condi. Na-review mo Hebrew mo Brad, evening and morning first day, evening and morning second day, and so on. Ang framing
dyan, evening, dahil ang evening and morning describe na sumusunod na phrase ay ang number na day o yom. Ang yom sa Genesis ay day na sumusunod sa numbers first, second, third. Reviewin mo ang Hebrew, Brad. Shoutout din mga kapatid dito kay Alma Yuna. Balik ra gyapon sa Rome. At dako tayo mga kapatid sa final conclusion. Mauna dito si Brother Jerry mga kapatid bilang negatibo dito sa ating paksa na ang pamamaraan ng pangingili ng sabat ng mga Adventist ay tunay at ayon sa itinuturo ng Biblia. Brother Jerry ng Judaism, your time start now. O mga kapatid, sagutin muna natin si Eric Villanueva. Eric Villanueva, reviewin mo yung debate natin patungkol sa Misaya. Baka hindi ko na sabihin. Ngayon, dito tayo sa final conclusion ko. Ngayon, sa final conclusion ko kapatid, nakita natin na si kapatid na Dinmat para lang yung topic natin ay nagsisinungaling. Ulitin natin para maintindihan sa mga Sabi niya, kinanong ko kailan ba ginawa ang buwan? Sabi niya in the first day daw sa creation. Tapos ang nakalagay sa chapter sa verse 14 ng first John ay sa Genesis chapter 1 verse 14 ay doon pa ginawa ang buwan, ika-4 na araw. Ano yung tawag diyan? Maniwala pa kayo diyan, mga kapatid? Maniwala pa kayo? Dapat hindi na. Ngayon dito tayo sa nagtanong siya sa mga Sabat. Ang tinutukoy namin kanina pa naman, intindihan niyo yun, nga ika-7 araw, yung Sabat yung pinag-usapan namin. Yung binabasa naman niya, yung Kipurim. Nako, ang layo. 'Di ba? Ang layo kapatid. Huwag mong dalhin. Kung doon sa Yom Kippur, 9th day yun. 9th day, hindi pang 7 araw. Kaya hindi niya basahin. Baka masupalpal siya doon. 'Di ba? Nakita niyo? Hindi niya basahin yun kapatid. Kaya kasi masupalpal siya doon. Ikasyang araw na hindi na magiging pika-7. O yun. Ngayon, dito tayo sa sa Bukir. Tingnan nyo. Concordance H 1249. Nakalagay doon is Bukir yon mga kapatid. Bukir, ibig sabihin yan is yung dawn. Dawn. So, ano yon kapatid? Evening, tapos nagka-dawn, yung malapit na yung lalabas yung araw. Tapos, first day. Yon, nakita nyo? Araw, gabi daw, gabi, sabi niya gabi, pero hindi niya inatrasan yung unang yugto na lumiwanag. Sabi ng Diyos, lalabas ang liwanag. Nagkaroon ng liwanag. Sinabi ng Diyos, tatawagin ko itong liwanag na yum, or araw. O yun, araw, yum. Diba nakita niyo mga kapatid? So nagkaroon ng liwanag, nagkaroon ng liwanag, tapos nagkaroon ng kadiliman, tapos malapit na magkaroon ng liwanag, sabi ng Diyos, yung Bukir, sabi niya, first day. First yum. Anong ibig sabihin ng yung? Liwanag. Unang liwanag. Ang tinutukoy pala doon, ang liwanag, hindi yung gabi. Di ba klaro yan kapatid? Tapos sabi ng Diyos, huwag lalabas sa panahon ng Sabat. Exodus chapter 16 verse 29. Tapos dinala tayo kay Jesus. Na alam naman ni kapatid na Dinmar na talagang hindi kami naniwala kay Jesus. Di ba? Kaya nga, sinabi ko, review nyo yung nagtatanong kanina, saan talata? Basahin nyo, Mateo 12. Kasalanan ni Jesus yun, nagsinungaling siya. Yun. Yung ngayon, mabasa, kaya nga sabi ng mga Romano, itong si Jesus ay talagang he break the law of Sabbath. Yun yung palagi parang reason ng mga Katoliko. Kasi mababasa nga, lumabas siya sa panahon ng Sabat. Bawal yun kapatid. Diba? Bawal yun kapatid sa panahon ng Sabat. Kaya, kayong mga isde, huwag kayong sunod-sunuran ng lumabas lang si Jesus, tapos sinusunuran nyo naman. Diba? Mali yun. Ang tawag din, kapamaraanan. Ano yung pamaraan ng sinusunod niyo? Mali. Kasi ang ginawa nyo, ang sinunod nyo, si Ellen G. White, hindi yung Biblia kanina. Diba sa presentation, puro Biblia ba? Puro ibang libro. Tapos yung pagninigit ko, yun yung dapat niyang i-counter kasi mabasa talaga. Ang dami. Ang daming binasa ko. Ilang talata lang ginamit niya. Puro ang yung ginamit na talata ni Dinmar naman ay na-debunk na yun. Diba? Diba? Ulitin natin para maintindihan. Yung isa lang para maintindihan nyo. Sabi ni Dinmar kanina, ang buwan daw ay ginawa ng Diyos sa unang yugto. Pero sa Biblia,
nasa ikaapat na yugto. Di ba? Yan, maling pamamaraan yan. Pamamaraang pagsisinungaling yan. Tapos, para hindi siya magiging Gregorian nga follower, ginamit niya buwan kasi pag Gregorian, nagiging saan siya ngayon? Iniiwasan niya yung kapatid, di ba? Kaya nga, inaanyayan ko si kapatid na babalik ka na lang sa Roman Catholic para hindi ka mahirapan. Kasi pag nasa Adventista ka, mahirapan ka talaga kapatid. Mahirapan ka. Promise, mahirapan ka. Sa paggamit pala ng kalendaryo, wala kayong kalendaryo, ang ginagamit nyo, Roman calendar. Sabi mo, yung kalendaryo ng Diyos, pero ang pamaraan pagbilang ng kalendaryo ng Diyos, dapat gamitin yung buwan. Tapos kung gamitin ng buwan, sabi ng ninyo, yung ikapitong araw daw, dapat sinusunod. Yung sa Genesis chapter 2, verse 2, wala pang komando, wala pang utos. Nagkaroon na. Dako tayo sa final conclusion ng ating affirmative. Brother Denmar ng SDA, your time start now. 5 minutes. Okay, thank you so much. Munti ka na ako makatulog pero kayo mga kapatid, gibang-giba ang ating kausap. No? Unang-una ay kanyang pinaratangan ng Panginoong Hesus. Dito pa lang talo na siya. Bakit? Ano sabi ni Apostol Pablo sa mga gayong tao? No, nakalaban ni Jesus, mga antikristo. Mga kalaban ni Kristo. Ano sabi? Galacia 1 talatang 8. Sabi dito, datapwat kahimat kami o isang anghel na mula sa langit ang mangaral ng anumang ibang ebanghelyo na iba sa aming ipinangangaral sa inyo ay matakwil. Itakwil nyo yan. Kailangan sumpain, patayin yung mga ganyang huwad na propeta. Kaya dito, mga kapatid, dito pa lamang talo na siya dahil sa kanyang pagtanggi sa Panginoong Hesus, itinatanggi rin ni Aki Geri na ang kaligtasang dala ng ating Panginoong Hesus. Idalangin niyo po ang ating kaibigan na siyang tumagkap sa ating Panginoon bilang kanyang tagapagligtas upang hindi siya maiwan dito kasama ng mga Katoliko na nagbago ng araw ng Sabat. Mga sinumpa ng dahil sa pagtakwil sa utos ng Diyos. Ngayon, bunga lang po talaga ng hindi paniniwala ni Aki Geri yung kanyang objection. Maliwanag ko sa Mateo 12, matuwid ang gumawa ng mabuti sa araw ng Sabat. Gayon din yung pagluluto, sinasabi niya, pagpunta sa church, yun po ay mabuting gawin sa araw ng Sabat. At ang Sabat ay ginawa para sa tao at hindi para lamang sa udyo. Kaya nga po siya nagsabi kanina, may mga hindi po talaga Israelita na nakasama sa inutusan. At gayon din mga kapatid, hindi niya na bali na tayo ay inutusan din, sa Gawa 7:38, yung utos, sabi diyan, yung ating mga magulang ay tumanggap ng aral na buhay upang ibigay sa atin. Yan. Ngayon, nag-focus siya doon sa sunset to sunset. Siya nga po nagsabi kanina, agree siya. Agree siya doon sa talata. Yung gawain, yung gawain sa araw na yun man ay Yom Kippur. Kahit nga po yung Santa Cena, natatapat yan, mga kapatid, ng Sabat. Katulad po sa amin, ang Santa Cena ay ginagawa sa Sabat. Pagkahalimbawa, next week, Santa Cena, itatapat ng araw ng Sabado. Hindi ho nagbabago. Kasi ganun ho yun nasa Biblia . Sunset to sunset, Saturday, hindi Sunday na pagano. Okay? Nagaling kay Constantino at sa Papa sa Roma. Hindi tayo under noon. Kaya dito, yung Orthodox Jew na si Rabbi Richard Samson, dito sa reformedjudaism.org, sabi niya, ayan,
to distinguish between from the Jews, Christians began to celebrate Sunday as the Lord's Day, no? As the Lord's Day, sabi dito, rather than celebrating the Jewish Sabbath, which is Saturday. Oh, sino ho si Richard Saracen, PhD, Professor of Rabbinic Literature and Thought, and Associate Editor of the Hebrew Union College Annual. He was ordained at UHCJR. Ordained pa po ito. So dito, theologian ito. Sino paniniwalaan ko? Si Aki Gary o ito theologian na Hudyo? Ito paniniwalaan ko. Ang Sabat ay Sabado. Ginaganap sunset to sunset. Bible po ang ating pinagbasihan kanina, hindi si Ellen White. Binanggitan si Ellen White para patunayan na ang mga Adventist, meron kaming preparation day. Wala nga po siya mabanggit, maituro kung sinong Adventist. Kasi kung may maituro siya, ngayon pala babatuhin ko na. Wala. Yeah. Wala. Kasi, barbero lang. Yan na yung next mong hanap buhay, barbero. Okay, so dyan nagtatapos ang debate natin between SDA and Judaism, mga kapatid. At before natin i-end yung ating live, syempre gusto ko muna kayong magbigay ng pasasalamat sa lahat ng nanood at makakapanood pa nito, at sa lahat ng magre-review at lahat ng kung saan man makapunta ang mga video na ito. So unahin natin si Brother Denmar. Bro, pasalamat lang bro. Okay. Maraming salamat unang-una sa ating Panginoon Diyos sa makapangyarihan sa lahat. Ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Ayan. Isang Diyos, tatlong persona ang tumutol. Makipagdebate sa akin yan. Okay, so sa isang Diyos na banal na sa tatlo ang lahat ng kapurihan, luwalhati at kaluguran sa debating ito. At gayon din pinapasalamatan natin ang ating moderator, Brother Rasha. Wala pa rin kupas at non-bias po yan. At hindi po alam ni Brother Aki Kerina, yan po ay non-SDA manager namin, si Brother Rasha. Manager namin yan, boss amo namin yan. Maraming salamat din kay Brother Aki Jerry. Panlima na namin to. Pwede niya pasundan. Okay, pwede niya pasundan. Kahit gawin mo pang 10. Kaya, na-miss din naman kita eh. Okay, so maraming salamat sa mga nanood at na makapanonood pa po nito. At syempre, special mention, Dr. John De Leon para sa aking salamin. Yan. At yung aking parating na salamin na bago. Maraming salamat. Okay? Yun po. At kayo po ay aking iniiwanan sa mapagpalang kamay ng ating Panginoon. Kayo po ay patuloy na sumampalataya sa misteryo ng ating pananampalataya. Si Jesus ay namatay, si Jesus ay muling nabuhay, at si Jesus ay muling babalik sa wakas ng panahon. Kaya kapatid at kaibigan, kasama ka na, Bro Aki Gary. Maganda ka na dahil si Jesus na Panginoon ng Sabat ay malapit nang dumating. Maraming salamat po mga kaibigan, and God bless sa ating lahat. Okay, syempre, Brother Jerry, pasalamat din bro. Okay, maraming salamat sa mga pastor din natin. Maraming salamat sa inyo kasi alam ko na puro kayo mga pag Christian kayo, naniwala kayo sa mga sabi-sabi. So, maraming salamat sa inyo sa lahat ng mga nanonood at sa ating mga nag-comment dyan, at inanyayaan ko kayo na i-review. Tingnan nyo sa Biblia yung mga sinasabi na para magkaroon kayo ng mga additional knowledge. Wag niyo lang kukontrahin muna para maliwanagan kayo. Ito yung silence kayo. Mag-review kayo, basahin nyo ang buong aklat, wag kayong mag-judge kung hindi pa niyo nabasa lahat, mga kapatid. So, ang kapurihan lahat sa ating Panginoon, ang Diyos ng totoong Israel, sa Kanya ang lahat, hanggang sa wakas. Ito naman kapatid niyo, si kaibigan Aki Giri, maraming salamat sa bahay ng Israel. Okay, Rasha TV gusto din magpasalamat sa lahat ng sumusuporta at laging naniniwala pa din sa ating pagmomoderate. Kung gusto niyo sumali sa ganitong gawain, pwede kayo mag-PM sa akin or mag-hamon man sa dalawang ito, si Brother Denmar Santiago at si Brother Jerry, mga kapatid.
Usually mga kapatid, nag-set kami ng debate, chat lang, dalawa, agad-agad. Lalong-lalo na ang dalawang ito, napaka galing na mga debatista. Pwede nyo akong gamitin as moderators yung pag-uusap kasi sumasang-ayon na kayo sa lahat ng patakaran dito sa aking platform. Kasama na din mga kapatid yung lahat ng meron silang mga requirement sa mga makakalaban nila. At syempre yung ating yung inyong mga obligasyon mga kapatid. So maraming salamat. Please subscribe yung ating YouTube channel, Russia Debates, at sa aking Facebook account, Russia Vista, dahil dito ako laging nagla-live. Abangan nyo si Brother Jerry, Brother Denmar sa marami pang mga debate dito. Kung gusto nyong mag-follow sa kanila, meron silang mga posts sa kanilang sarili, nagla-live din. Si Brother Jerry, Brother Denmar, so suportahan nyo. Maraming salamat. This is Admin Russia ng Russia TV and we're out. Darkness fades when you are near. Your light breaks through our deepest fear. You make the broken heart